Isang maling desisyon lang ang sapat para bumagsak ang pinaghirapan mong ipundar sa loob ng maraming taon ng sakripisyo. Isang tamang galaw naman ang kayang magbukas ng mga oportunidad na dati ay akala mo ay para lamang sa iilan. Maraming Pilipino ang araw-araw na kumakayod ng buong lakas, ngunit tila paikot-ikot pa rin sa parehong sitwasyon. Hindi dahil kulang ang sipag, kundi dahil may mga pagpili na hindi nabibigyan ng sapat na pag-unawa. Dito nagsisimula ang laban ng bawat taong may pangarap na makaalpas sa hirap. Sa larangan ng pera at negosyo, hindi sapat ang simpleng pagtitiyaga kung wala namang malinaw na direksyon. Kailangan ng masusing pag-iisip at matalinong pagdedesisyon sa bawat hakbang na ginagawa mo. Isang maling hakbang ang maaring magdulot ng pagkalugi na matagal bago mabawi. Isang tamang pasya naman ang maaring magdala sa mas mataas na antas ng kita. Ang pagitan ng pag-asenso at kahirapan ay kadalasang nakatago sa kalidad ng desisyon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng aksyon na ginagawa mo ngayon ay pwedeng magbigay inspirasyon sa iba na magsimula rin. Mas nagiging matibay ang pundasyon kapag patuloy na nagdadagdag ng kaalaman. Hindi kailangang maging perpekto sa umpisa, basta handang matuto at umusad. Ang bawat minuto na ginugugol sa pag-unawa sa pera ay hakbang palapit sa mas magandang kinabukasan. Sa realidad ng buhay sa Pilipinas, maraming pagkakataon ang hindi napapansin dahil sa maling pananaw sa pera. Pinipili ng ilan na gastusin ang kinikita sa panandaliang saya kaysa pangmatagalang benepisyo. Takot sumubok ang iba, kaya nananatili sa komportableng sitwasyon na walang paglago. Hindi nabibigyang halaga ang oras na pwedeng gamitin para matuto ng bagong kakayahan. Bawat araw ay may dalang pagkakataon na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay pinansyal. Habang tumataas ang gastusin at nagiging mas komplikado ang ekonomiya, mas nagiging mahalaga ang bawat desisyon. Hindi sapat ang pangarap kung walang malinaw na plano at aksyon. Kailangan ng disiplina at matibay na paninindigan upang manatili sa tamang direksyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa paraan ng pag-iisip at sa mga pinipiling gawin araw-araw. Ang mga ideyang matututuhan mo ay maaring maging susi sa bagong yugto ng iyong pag-asenso. Unang desisyon, piliin ang pag-iipon at pag-iinvest kaysa sa pansamantalang luho. Kumikita ang karamihan, ngunit iilan lamang ang nakakabuo ng tunay na ipon na tumatagal sa mahabang panahon. Karaniwang nauubos ang sahod sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang saya, ngunit walang ambag sa hinaharap. Unti-unting nasasanay ang isip na unahin ang kagustuhan kaysa sa mas mahalagang layunin. Dahil sa ganitong gawi, nagiging paulit-ulit ang siklo ng pagtatrabaho ng walang malinaw na direksyon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap makawala sa ganitong sitwasyon kung walang pagbabago. Sa bawat kinikita mo, may kapangyarihan kang magpasya kung saan mapupunta ang perang pinaghirapan mo. Pwedeng mapunta sa mga bagay na mabilis mawala ang halaga o sa mga oportunidad na kayang magpalago nito. Hindi madaling pigilan ng sarili, lalo na kung nakasanayan na ang paggastos sa hindi kinakailangang bagay. Kailangan ng matinding disiplina upang mabago ang nakagisnang paraan ng paggamit ng pera araw-araw. Kapag nasimulan ang tamang sistema, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Pag-iipon ay hindi lang simpleng pagtatabi ng pera, kundi paghahanda sa mga panahong hindi inaasahan. Nagbibigay ito ng seguridad na hindi ka basta-basta matitinag kapag may dumating na pagsubok. Kasabay nito, ang pag-i-invest ay nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa paglago ng iyong yaman. Dito nagsisimulang kumilos ang pera para sa iyong kapakanan habang patuloy kang gumagawa ng tamang hakbang. Sa paglipas ng panahon, nagiging makabuluhan ang bawat halagang inilalagay sa tamang direksyon. Hindi kailangang malaki agad ang halaga na itinatabi upang makapagsimula sa prosesong ito. Mas mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa laki ng unang hakbang na gagawin mo. Kahit maliit na porsyento ng kita ay pwedeng lumago kung patuloy itong nadadagdagan at napapalago. Unti-unting nabubuo ang matibay na pundasyon na magsisilbing sandigan sa mga darating na taon. Kapag nakita ang resulta,
mas lalo kang magkakaroon ng gana na ipagpatuloy ang tamang diskarte. Ang pagpili na mag-ipon at mag-invest ay isang desisyong may malalim na epekto sa kabuuan ng iyong buhay. Hindi agad makikita ang bunga, ngunit tiyak na mararamdaman habang tumatagal ang panahon. Mas nagiging kampante ang kalooban dahil alam mong may direksyon ang bawat pinaghihirapan mo. Dumarating ang punto na hindi ka na umaasa lamang sa iisang pinagkukunan ng kita. Nagiging posible ang pagkakaroon ng kalayaan sa pera na matagal mo nang ninanais maranasan. Ikalawang desisyon, piliin ang pagpapalago ng kaalaman kaysa sa pananatili sa nakasanayan. Karamihan ay nananatili sa parehong antas dahil kontento na sa kung anong alam nila sa kasalukuyan at hindi na naghahanap ng dagdag na kaalaman. Limitado ang nagiging galaw kapag hindi nadadagdagan ang kakayahan at pangunawa sa paglipas ng panahon na sana ay ginagamit para umangat. Unti-unting nawawala ang mga oportunidad dahil hindi handa ang isip na tumanggap ng bagong ideya at mas modernong paraan ng pag-asenso. Sa ganitong sitwasyon, napag-iiwanan ng mga taong patuloy na nag-aaral at nag-i-improve sa kanilang sarili. Habang tumatagal, lalong lumalawak ang agwat sa pagitan ng stagnation at pag-unlad na mahirap ng habulin. Sa mundo ng pera at negosyo, mabilis ang pagbabago, kaya mahalagang sabayan ang galaw nito sa pamamagitan ng patuloy na pagkatuto. Mga bagong paraan ng pagkita at pag-invest ang patuloy na lumalabas sa bawat taon na pwedeng magbigay ng mas malaking kita. Kapag hindi ka nag-update ng kaalaman, nagiging mahirap sumabay sa takbo ng kompetisyon na patuloy na nagiging mas matindi. Mas nagiging limitado ang pagpipilian dahil kulang ang impormasyon na pwedeng gamitin sa tamang pagdedesisyon. Ang taong bukas sa pagkatuto ay mas may kakayahang makakita ng pagkakataon kahit sa gitna ng pagbabago at hamon. Pagbabasa ng libro, pakikinig sa mga eksperto, at pag-aaral ng bagong skills ay ilan lamang sa mga paraan upang umangat sa buhay. Hindi kailangang gumastos ng malaki dahil maraming libreng mapagkukunan ng kaalaman na madaling ma-access sa panahon ngayon. Oras at dedikasyon ang pangunahing puhunan para mapaunlad ang sarili at maabot ang mas mataas na antas. Sa bawat bagong natututunan, mas nagiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin at mas nagiging konkreto ang plano. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa sarili na kayang harapin ang mas malalaking hamon at responsibilidad. Pagiging bukas sa pagbabago ang isa sa pinakamahalagang katangian ng mga taong nagtatagumpay sa anumang larangan. Hindi sila natatakot magkamali dahil bawat pagkakamali ay may dalang mahalagang aral na magagamit sa susunod. Mas pinipili nilang sumubok kaysa manatiling kampante sa kung ano ang meron sila kahit hindi na ito sapat. Sa ganitong mindset, mas mabilis ang pag-angat dahil handang harapin ang anumang pagsubok na dumarating. Nagiging natural ang pag-adapt sa iba-ibang sitwasyon na maaring magbukas ng panibagong oportunidad. Ang desisyon na palaguin ang kaalaman ay may direktang epekto sa kakayahang kumita at magtagumpay sa hinaharap. Mas dumarami ang oportunidad dahil mas handa kang samantalahin ang mga ito sa tamang panahon. Lumalawak ang pananaw na nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Unti-unting nababago ang kalidad ng mga desisyon dahil mas marami ka ng basehan at karanasan. Nagiging posible ang pag-abot sa mas mataas na antas ng tagumpay dahil sa tuloy-tuloy na pagkatuto at pag-unlad. Ikatlong desisyon, piliin ang tamang kapaligiran at mga taong nakapaligid sa iyo. Malaki ang impluwensya ng kapaligiran sa direksyon na tinatahak ng isang tao sa aspeto ng pera at tagumpay. Nakakaapekto ang mga taong kasama mo sa paraan ng pag-iisip at sa kalidad ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kapag napapalibutan ng negatibong pananaw, unti-unting nahahawa ang isip sa limitadong paniniwala. Sa ganitong sitwasyon, bumabagal ang pag-usad dahil kulang ang suporta at inspirasyon. Habang tumatagal, nagiging normal ang pananatili sa mababang antas ng pag-unlad. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng mga taong may malinaw na direksyon sa buhay ay nagbibigay ng malakas na impluwensya. Mas nagiging motivated ang isang tao kapag nakikita niyang umaangat ang mga taong nasa paligid niya. Nagkakaroon ng bagong perspektibo sa kung ano ang posible kapag nakikinig sa karanasan ng iba. Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang pananaw at nagiging bukas ang isip sa mas malalaking oportunidad.
unti-unting nababago ang mindset patungo sa mas positibong direksyon. Pagpili ng tamang kaibigan at mentor ay isang hakbang na hindi dapat maliitin sa paglalakbay tungo sa tagumpay. Hindi kailangang marami ang kasama, basta ang mahalaga ay may kalidad ang impluwensya na kanilang naibibigay. Mas mabuting magkaroon ng maliit na grupo na nagtutulungan kaysa sa maraming kasama na walang direksyon. Sa ganitong samahan, mas nagiging matibay ang loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Nagiging mas malinaw ang mga hakbang na dapat gawin dahil may gabay mula sa iba. Pag-iwas sa mga taong humihila pababa ay isang mahalagang bahagi ng desisyong ito. May mga individual na hindi sinasadya na magdala ng negatibong enerhiya at pagdududa. Kapag hinayaan mong manatili ang ganitong impluwensya, naapektuhan ng kumpiyansa sa sarili. Mas nagiging mahirap kumilos dahil puno ng alinlangan ng isipan. Paglayo sa ganitong uri ng kapaligiran ay nagbibigay ng mas malinaw na focus sa layunin. Ang pagpili ng tamang kapaligiran ay may malaking epekto sa bilis ng iyong pag-asenso. Mas nagiging madali ang pag-abot sa pangarap kapag may sumusuporta at naniniwala sa kakayahan mo. Lumalakas ang loob na sumubok ng mga bagong oportunidad na pwedeng magpabago ng buhay. Unti-unting nagiging natural ang paggawa ng tamang desisyon dahil sa impluwensya ng paligid. Nagiging posible ang mas mataas na antas ng tagumpay kapag napapaligiran ng tamang tao at tamang mindset. Ika-4 na desisyon, piliin ang pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita kaysa sa pag-asa sa isa lamang. Maraming individual ang umaasa lamang sa iisang sweldo na kadalasang sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Kapag nagkaroon ng aberya sa pangunahing pinagkukunan ng kita, agad na apektuhan ang buong pamumuhay. Nagiging mahirap bumangon kapag walang ibang sandigan na mapagkukunan ng pera. Sa ganitong sitwasyon, mas tumataas ang panganib na mabaon sa utang kapag may hindi inaasahang pangyayari. Habang tumatagal, lalong nagiging delikado ang pagdepende sa iisang daloy ng kita. Sa modernong panahon, maraming paraan upang makalikha ng dagdag na income kahit nagsisimula pa lamang. Pwedeng magnegosyo, mag-freelancing, o mag-invest sa mga oportunidad na nagbibigay ng passive na kita. Hindi kailangang iwan agad ang kasalukuyang trabaho upang magsimula ng panibagong pagkakakitaan. Mas mainam na unti-unting bumuo ng dagdag na daloy habang pinapanatili ang kasalukuyang pinagkukunan. Sa ganitong paraan, mas nababawasan ang risk habang pinapalakas ang financial na pundasyon. Pagpapalago ng iba-ibang income stream ay nangangailangan ng oras, effort at tamang pag-aaral. Hindi agad makikita ang resulta, ngunit ang konsistensya ang susi upang mapalago ang mga ito. Sa bawat maliit na tagumpay, nadadagdagan ang kumpiyansa na ipagpatuloy ang nasimulan. Unti-unting nabubuo ang sistema na kayang gumana kahit hindi ka laging present. Sa kalaunan, mas nagiging stable ang daloy ng pera kahit may pagbabago sa paligid. Pagkakaroon ng higit sa isang pinagkukunan ng kita ay nagbibigay ng mas malawak na seguridad. Hindi agad natitinag ang pamumuhay kahit mawalan ng isa sa mga pinagkukunan. Mas nagiging kampante ang isipan dahil may backup na sumusuporta sa iyong pangangailangan. Nagkakaroon ng kalayaan na pumili ng mas magandang oportunidad ng walang labis na takot. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging matapang ang isang tao sa pagdedesisyon. Ang pagpili na magtayo ng maraming income streams ay isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Mas nagiging handa ang sarili sa anumang pagbabago sa ekonomiya o sa personal na buhay. Lumalawak ang kakayahang kumita dahil hindi na limitado sa isang source lamang. Unti-unting nababago ang lifestyle habang dumarami ang pumapasok na oportunidad. Nagiging mas malapit ang posibilidad ng financial freedom sa ganitong diskarte. Ika-5 desisyon, piliin ang disiplina sa pera kaysa sa impulsibong paggastos. Kadalasan, ang problema sa pera ay hindi kakulangan ng kita, kundi kakulangan ng kontrol sa paggastos sa araw-araw na pamumuhay. Madaling matukso sa mga sale, bagong labas na produkto, at mga bagay na nakikita sa social media na tila kailangan agad bilhin kahit hindi naman priority. Sa bawat padalos-dalos na pagbili, unti-unting nababawasan ang perang dapat sana ay napupunta sa mas mahalagang layunin sa hinaharap. Nabubuo ang ugali na gumastos base sa emosyon imbes na sa maingat at planadong pagdedesisyon. Habang tumatagal,
nagiging mahirap pigilan ang sarili dahil nasanay na sa ganitong paraan ng paggamit ng pera. Disiplina ang nagsisilbing pundasyon ng matibay na kalagayang pinansyal na kayang tumagal sa mahabang panahon kahit may pagsubok. Kailangan ng malinaw na limitasyon sa paggastos upang maiwasan ang paglabas ng pera sa hindi kinakailangang bagay. Mas nagiging maayos ang daloy ng pera kapag alam mo kung saan ito dapat mapunta bago pa man ito dumating sa iyong kamay. Sa ganitong sistema, nababawasan ang stress na dulot ng kakulangan at mga biglaang gastusin na hindi napaghandaan. Unti-unting nagiging kontrolado ang bawat galaw pagdating sa usaping pinansyal at mas nagiging disiplinado ang paghawak nito. Pagbuo ng budget ay isang konkretong hakbang upang mapanatili ang tamang disiplina sa pera sa araw-araw na buhay. Hindi lamang nito tinutulungan na bantayan ang gastos, kundi nagbibigay din ng direksyon sa bawat kinikita mo buwan-buwan. Mas nagiging malinaw kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng ipagpaliban para sa mas mahalagang bagay. Sa bawat pagsunod sa planong ito, mas tumitibay ang kakayahang magkontrol sa sarili at umiwas sa tukso. Unti-unting nababawasan ang mga desisyong pinagsisisihan pagkatapos gawin dahil mas pinag-iisipan na ang bawat galaw. Pag-iwas sa impulsive buying ay nangangailangan ng matinding pagpipigil at malinaw na layunin sa paghawak ng pera. Mas nakakatulong ang pagbigay ng sapat na oras bago bumili upang mapag-isipan kung talagang kailangan ng isang bagay. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon sa paggastos, mas nagiging matalino at maingat ang bawat desisyon. Nagkakaroon ng mas malaking espasyo para sa pag-iipon at pag-invest na magbibigay ng benepisyo sa hinaharap. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang paggamit ng bawat sentimo na pinaghirapan mo. Ang pagpili ng disiplina kaysa sa padalos-dalos na paggastos ay may malaking epekto sa pangmatagalang resulta ng iyong buhay pinansyal. Mas nagiging maayos ang daloy ng pera at nababawasan ang posibilidad ng pagkakautang sa mga hindi planadong gastusin. Lumalakas ang kumpiyansa dahil alam mong hawak mo ang direksyon ng iyong pananalapi at hindi ito basta-basta nauubos. Unti-unting nabubuo ang mas matatag na pundasyon para sa mas malalaking oportunidad na maaaring dumating. Nagiging posible ang mas maayos panatag at kontroladong pamumuhay dahil sa tamang disiplina. Ika-6 na desisyon. Piliin ang pagkilos at pag-aksyon kaysa sa walang katapusang pagpaplano. Maraming pangarap ang nananatiling plano lamang dahil walang sapat na aksyon na ginagawa para ito ay maisakatuparan. Kadalasan ay nauubos ang oras sa kakaisip ng perpektong paraan imbes na magsimula sa kung anong meron sa kasalukuyan. Dahil sa sobrang pag-aanalisa, nawawala ang momentum na sana ay nagtutulak sa pag-usad. Unti-unting napapalitan ng pagdududa ang kumpiyansa sa sarili kapag walang konkretong hakbang na nagagawa. Habang tumatagal, lalong lumalayo ang posibilidad na makamit ang mga layunin. Sa mundo ng negosyo at pera, mas mahalaga ang kumikilos kaysa sa laging naghahanda lamang. Hindi kailanman darating ang perpektong oras, kaya mahalagang matutong magsimula kahit hindi pa handa ang lahat. Ang bawat maliit na aksyon ay may dalang aral na hindi matututunan sa puro plano lamang. Sa bawat hakbang na ginagawa, mas lumilinaw ang direksyon na dapat tahakin. Mas mabilis ang pag-unlad ng taong handang sumubok kaysa sa patuloy na nagdadalawang isip. Pagkilos ay hindi nangangahulugan ng padalos-dalos na desisyon, kundi may kasamang sapat na pag-aaral. Kailangan pa rin ng tamang paghahanda, ngunit hindi ito dapat maging dahilan ng pagkaantala. Mas mainam ang may ginagawa at natututo kaysa sa walang ginagawa dahil sa takot magkamali. Sa bawat pagkakamali, nadadagdagan ang karanasan na nagiging gabay sa susunod na hakbang. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa dahil nakikita ang progreso kahit maliit pa lamang. Pagharap sa takot ay isang mahalagang bahagi ng pag-aksyon sa buhay pinansyal. Natural lamang ang mangamba lalo na kung may risk na kasama ang bawat galaw. Gayunpaman, ang patuloy na pag-iwas ay naglilimita sa potensyal na pwedeng marating. Kapag pinili mong kumilos sa kabila ng takot, mas nagiging matibay ang loob. Nagiging handa ang sarili sa mas malalaking oportunidad na nangangailangan ng tapang. Ang desisyon na kumilos kaysa manatiling nakapako sa plano ay may malaking epekto sa resulta ng iyong buhay. Mas nagiging mabilis ang pag-abot sa layunin
Dahil may konkretong hakbang na sinusundan, lumalawak ang karanasan na nagbibigay ng mas malinaw na pananaw sa bawat sitwasyon. Unti-unting nababago ang takbo ng buhay dahil sa tuloy-tuloy na aksyon. Nagiging posible ang tagumpay para sa taong hindi natatakot magsimula at kumilos araw-araw. Ikapitong desisyon, piliin ang pangmatagalang layunin kaysa sa panandaliang sarap. Madaling maakit ang sarili sa mga bagay na nagbibigay ng agarang kasiyahan kahit hindi naman ito nakakatulong sa mas malalim na layunin sa hinaharap. Kadalasan ay inuuna ang kagustuhan sa kasalukuyan kaysa sa mas malaking benepisyo na pwedeng makuha sa paglipas ng panahon kung maghihintay lamang. Unti-unting nauubos ang oras, pera at enerhiya sa mga bagay na walang malinaw na ambag sa pag-unlad ng sarili. Dahil dito, nahihirapan ang isang tao na makabuo ng matibay na pundasyon para sa kanyang pangmatagalang kinabukasan. Habang tumatagal, lalong nagiging malayo ang pagitan ng pangarap at realidad na nais makamit sa aspeto ng pera. Mahalagang matutunan ang delayed gratification bilang bahagi ng matalinong pagdedesisyon. Mas pinipili ng disiplinadong individual na maghintay at magtiis para sa mas malaking resulta na darating sa tamang panahon. Hindi agad ginagastos ang kinikita sa mga bagay na hindi naman tunay na kailangan sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan, mas napapalapit ang posibilidad ng mas malaking kita at mas matatag na seguridad sa buhay. Mas nagiging malinaw ang direksyon dahil nakatuon ang isip sa mas mahalagang layunin na hindi agad nakikita ang bunga. Paglalaan ng oras at pera sa mga bagay na may pangmatagalang benepisyo ay isang matalinong hakbang na hindi dapat ipagwalang bahala. Kabilang dito ang pag-i-invest, pag-aaral ng bagong kasanayan, at pagbuo ng matibay na pundasyon sa pananalapi. Hindi man agad makita ang resulta, tiyak na magbubunga ito kapag patuloy ang tamang ginagawa. Sa bawat sakripisyo, may kapalit na mas malaking oportunidad na naghihintay sa hinaharap. Hunti-unting nababago ang takbo ng buhay dahil sa consistent na pagpili ng tama kaysa sa madali. Pag-iwas sa mga tukso na nagdudulot ng panandali ang saya ay nangangailangan ng matinding disiplina at malinaw na layunin. Maraming sitwasyon ang susubok sa iyong kakayahang pumili ng tama kaysa sa madaling desisyon na walang pangmatagalang epekto. Kapag nasanay ang isip na unahin ang mahalaga, mas nagiging natural ang paggawa ng tamang pagpili. Nagkakaroon ng kontrol sa sarili na napakahalaga sa paghawak ng pera, oras at oportunidad. Mas nagiging matatag ang pundasyon ng tagumpay kapag napipigilan ang sarili sa mga hindi kinakailangang bagay. Ang pagpili ng pangmatagalang layunin ay isang desisyong may malalim na epekto sa kabuang direksyon ng iyong buhay. Mas nagiging maayos ang paghawak sa oras at pera dahil may malinaw na layunin na sinusundan araw-araw. Lumalakas ang determinasyon dahil alam mong may patutunguhan ang bawat sakripisyo na ginagawa mo. Unti-unting nabubuo ang buhay na may direksyon, disiplina at malinaw na layunin na nais makamit. Nagiging posible ang mas malaking tagumpay para sa taong handang magsakripisyo ngayon para sa mas maayos at masaganang bukas. Ikawalong desisyon, piliin ang pananagutan sa sariling buhay kaysa sa pagsisi sa iba. Maraming tao ang nasasanay na ituro ang dahilan ng kanilang sitwasyon sa ibang tao o sa mga pangyayari sa paligid na hindi nila kontrolado. Kapag palaging may sinisisi, nawawala ang kakayahang makita kung ano ang dapat baguhin sa sariling kilos at pagdedesisyon. Unti-unting nabubuo ang mindset na walang kontrol sa sariling direksyon, kaya nananatili sa parehong kalagayan sa mahabang panahon. Dahil dito, nagiging mahirap umusad dahil hindi kinikilala ang tunay na pinagmumula ng problema na dapat ay inaayos. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang pakiramdam ng pagiging limitado at tila walang kapangyarihan na magbago. Ang pananagutan sa sariling buhay ay nagsisimula sa pagtanggap na bawat desisyon ay may kaakibat na resulta na hindi maiiwasan. Lahat ng nangyayari ay may bahagi na maaari mong kontrolin kahit hindi mo hawak ang buong sitwasyon sa paligid. Sa sandaling tanggapin mo ang responsibilidad, nagbubukas ang mas maraming pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad. Mas nagiging malinaw kung anong hakbang ang dapat gawin upang maitama ang direksyon na nais mong tahakin. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa dahil alam mong may kakayahan kang baguhin ang takbo ng iyong buhay sa sarili mong paraan. Sa aspeto ng pera,
Mahalagang tanggapin kung saan ka nagkamali upang maitama ang mga susunod na galaw at desisyon. Pagkilala sa maling paggastos, kakulangan sa pag-iipon o maling desisyon sa negosyo ay unang hakbang sa pag-unlad. Hindi madaling harapin ang katotohanan, ngunit kinakailangan ito upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang progreso. Kapag naging tapat ka sa sarili, mas nagiging malinaw ang mga solusyon na dapat gawin sa bawat sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging kontrolado ang iyong pananalapi at mas nagiging maayos ang daloy nito. Pag-iwas sa kultura ng pagsisi ay nagbibigay ng mas malakas na kontrol sa direksyon ng buhay na nais mong marating. Hindi na nakaasa sa ibang tao o sa swerte ang magiging resulta ng iyong pagsisikap at mga plano. Mas nagiging responsable sa bawat galaw dahil alam mong may direktang epekto ito sa iyong hinaharap. Nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat baguhin at pagtuunan ng pansin araw-araw. Unti-unting nababago ang kalidad ng buhay dahil sa pag-angkin ng responsibilidad sa bawat aspeto nito. Ang pagpili ng pananagutan ay isang makapangyarihang desisyon na kayang magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Mas nagiging matibay ang loob dahil alam mong hawak mo ang direksyon na nais mong tahakin kahit may mga pagsubok. Lumalakas ang disiplina at determinasyon sa bawat hakbang na ginagawa mo sa araw-araw na pamumuhay. Unti-unting nagiging malinaw ang landas patungo sa tagumpay na matagal mo nang ninanais makamit. Nagiging posible ang mas maayos, mas kontrolado, at mas makabuluhang kinabukasan dahil sa desisyong akuin ang sariling buhay. Isang desisyon lang ang kayang magpabago ng direksyon ng buong buhay mo simula sa araw na ito. Hindi kailangan ng perpektong timing para magsimula dahil ang mahalaga ay ang tapang na kumilos at pumili ng tama. Maraming pagkakataon ang dumarating at lumilipas pero ang tunay na tanong ay kung handa ka bang samantalahin ang mga ito. Ang bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon ay may dalang epekto sa kinabukasan na nais mong maranasan. Dito nasusukat ang determinasyon ng isang taong seryosong gustong umasenso sa buhay. Habang iniisip mo ang mga desisyong narinig mo, mas nagiging malinaw na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit ngunit konkretong aksyon. Hindi kailangang baguhin agad ang lahat dahil sapat na ang magsimula sa isang tamang pagpili araw-araw. Sa bawat araw na pipiliin mong gawin ang tama, unti-unting nababago ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Mas nagiging matibay ang pundasyon habang patuloy mong pinapabuti ang sarili at ang iyong mga desisyon. Unti-unting lumalapit ang buhay na matagal mo nang gustong makamit. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng pagsuporta mo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang matulungan na baguhin ang kanilang pananaw sa pera at tagumpay. Mas nagiging makabuluhan ang bawat nilalaman kapag naibabahagi sa iba na nangangailangan ng gabay. Kasama ka sa pagbuo ng komunidad na naglalayong umangat at magtulungan sa pag-abot ng pangarap. Sa ganitong paraan, mas nagiging posible ang sabay-sabay na pag-asenso ng mas maraming Pilipino. Ang tunay na laban ay hindi laban sa ibang tao kundi laban sa mga limitasyon na inilalagay mo sa sarili mo. Kapag pinili mong lampasan ang mga ito, nagbubukas ang mas malawak na mundo ng oportunidad at posibilidad. Mas nagiging malinaw ang landas kapag sinamahan ng disiplina, kaalaman at tamang mindset. Walang sino man ang makakapigil sa pag-angat mo kung buo ang loob at malinaw ang direksyon. Ang kinabukasan ay hinuhubog ng mga desisyong ginagawa mo sa bawat araw na lumilipas.